Dakilang Diyos, salamat at kami po ay nasa iyong paanan. Makakalambing kami sa iyo. Mararamdaman ka namin, Lord. Kausapin mo kami at isulat mo mga salita mo sa aming puso. God, I pray, Lord, handa po ang aming kaisipan, handa po ang aming emotions, ang aming heart na tanggapin ang mga bagay na aming mariringgan. At hindi lang po ito maging laman utak at masarap pakinggan. Hindi. Maging gabay po ka sa amin para sa aming araw-araw na pamumuhay. Lord, ayaw na namin magsayang ng panahon, ng oras. Umiidad na kami. Marami na rin po nasasaktan, nawawala dahil sa mga mali namin mga desisyon. We want to follow you, Lord. Obey you. Panginoon, dalahin ko sa mga positively magre-respond, magsisisi sa mga kamalian nila. Panginoon, patawarin mo sila. Kung sino man po, Lord, ang mga nangangailangan sa mga kagalingan, sariwain mo, Lord, ang mga sugat mo at ilapat mo sa aming mga part na may makaramdaman. Kami po ay gumaling. God, basbasa mga tenga at mga puso, mga isipan. Hindi lamang, Lord, those who are present right now, but makakarinig ng mensaheng ito sa pag-upload sa page mamayang hapon. Salamat. Ito ang aking samudalangin. In Jesus' name, magsabing amen. Tatalakayin natin ang paksang In Pursuit of God. And I hope habang pinakikinggan ninyo ito, ay sana sariwa pa rin sa inyong kaisipan yung message natin last Sunday, yung gulong ng buhay. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim, minsan nasa taas ka ng bundok, ng tugayog, ng tagumpay. Minsan may mga iba-ibang mga problema naman, nasa valley ka. Saan man kayo naroroon ngayon, napakahalaga. Tayo ay in pursuit of God. So yan po ang mensahe sa umagang to, in pursuit of God. Reading from Deuteronomy 13 verse 4, Amplified Bible Version. You shall walk after the Lord your God. How? You shall fear. Pagka sinabi nating fear, merong pagsamba and worship Him. Paano pagsamba? So gusto ko maintindihan natin to, no? Pagka sinabing in pursuit, ang meaning ng pursuit is to follow, to chase, and maglolong ka sa Kanya, mananabik ka sa Kanya. Yan ang ibig sabihin ng in pursuit. Parang siguro, sa mga may asawa ngayon, nung liniligawan niyo pa yung asawa niyo, di ba ganun tayo? Nakabuntot tayo, hinahanap natin, inaabang-abangan natin. Yun na nga, pagka may problema, parang nagbabago na, hindi dapat magbago yon. Ganun din sa ating relationship with God. Lalo pagka may pinagdadaanan tayo, nasa valley ka, nasa ilalim ka ng gulong, huwag mawawala yung pagsunod, pag-follow, pag-chase, paghanap sa Kanya. So, when we say we walk after the Lord, meron dapat fear. Pag sinabi natin fear, may kaikibat na pagsamba. Hindi naman pwede may takot ka sa Kanya, kasi hindi mo siya pinapansin, hindi mo sinasamba. Isang malaking kalokohan yan, tama po ba? Parang sa mag-asawa o sa pamilya, pag sinabi mo love mo family mo, nandun yung pagrespeto mo sa magulang mo, pagrespeto mo sa nakakatanda sa'yo. And pagka sinabi natin worship, we speak about yung having kang an awe-filled reverence. Pagka sinabing awe, manghang-mangha ka. Talagang gulat na gulat ka sa kapangyarihan ni Lord, sa mga ginagawa niya. And dahil gulat na gulat
ka, nagkakaroon ka ng malalim na reverence. Pag sinabing reverence, pagrespeto, paggalang. How? Paano natin mapapakita yung tinatawag na awe-filled reverence? Ito yung profound respect. Yan ang ibig sabihin ng awe-filled reverence. Yung meron kang profound respect. Pag sinabi natin profound, it speaks about yung unawa na natin intelligence. Yung naiintindihan mo talaga. Nauunawaan mo talaga. Kaya, nandun yung fear, nandun yung pagsamba, nandun yung pagbibigay, respeto. Because you understand it. Maliwanag na maliwanag sa'yo. So, ano man nangyayari sa buhay, hindi yung mga kalagayan mo sa buhay mo ang nagdidikta sa ano maging decision mo towards God. Parang sa mag-asawa yan. Diba, nung kinasal kayo, tinanong kayo, nung sino kasal kayo, in sickness or in health. Hindi pa pwede naman kapatid, pagka may sickness, nagkakahiwalayan na. O nag-uuwian mo na sa kanya kayang bahay, balik mo na ako, may sakit ka eh. Baka mahawa ko sa'yo. Or, in richness or in poor. Ibig ba sabihin, pagka nagkakagipitan sa pera, nagkakahiwalayan noon. Lalo sa atin, Lord. Kaya naiintindihan mo yan, and because sa understanding mo na Lord siya, God siya, hari ng lahat, regardless sa ano nangyari sa buhay natin, hindi na nagdidikta sa anong uri ng relasyon dapat meron tayo sa Kanya. Lahat nakakaintindi magsabing Amen. And when you have this awe-filled reverence and profound respect sa Kanya, at yan ang the reason kaya you walk after the Lord, ano pa ang utos ng Pang-Diyos? You shall keep His commandments. So, pagka pinag-uusapan natin, you are in pursuit of God, dapat yung utos niya, part na ng buhay mo. Sabihin sa katabi mo, part na ng buhay natin. Kaya anumang kalagayan mo, part na ng buhay mo. Kahit feel mo na hindi mo siya nararamdaman, part pa rin dapat ng buhay mo na sumunod. Kahit feel mo na parang iniwanan ka na, linayuan ka lang, feel mo lang naman yun eh, emotions mo lang naman yun eh. Dapat ang pagsunod ay nandun na, part na ng buhay mo, lifestyle mo na. Kahit walang kumakamay sa'yo dito sa church, hindi ka pinapansin, hindi ka dinadalaw, part na ng buhay mo yan, lifestyle mo na sumunod sa utos. Kasi you are pursuing God. Need mo siya eh. Naiintindihan mo. Need mo siya. Tama sinabi ni Brother Jason kanina, mas tayo ang magbe-benefit when we obey. Tama po ba? And when you shall keep His command, kasama diyan, you shall listen to His voice. Ang banal na spirito may tinig yan. Nangungusap yan, bumubulong yan, nagkukumbik yan, nanunundot ng konsyensya yan, ng damdamin. Listen. Wag yung igigit yung gusto mo. Makinig ka. Sabi mo katabi mo, matuto ka naman makinig. And when you say you walk after the Lord, you shall serve Him. Kaya ito yung mga challenge sa aming mga leaders. Saan ka sasalpak? Para makapag-perform ka naman. Hindi ka naman tinawag ni Lord para tiga-upo lang dyan. So once sa mga kami kapatid, pinipil ka namin. Inaalam namin, saan ka ba pwede? Parang kami yung job placement na agency, hinahanapan namin kayo ng trabaho. Dito sa church, kasi body ka eh. Ano ka ba? Paa ka ba? Tenga ka ba? Ilong ka ba? So, dapat kayo din. Kaya, pagka kami nagbigay ng ministry, kampanan mo na may joy and i-develop mo. Kung sakali nagkamali kami na hindi ka para dyan, still, bigay mo best mo dyan. Para kung dumating ang time, masasalpa ka na sa tama, sanay ka lang ginagawa yung para kay Lord with joy, hindi napipilitan. Can we say amen? And you shall serve Him. Then, ang isa pang part dito, mahalaga sa tekstong ito, scripture is, cling
to Him. Anong ibig sabing cling? Parang kuto sa buhok. Kahit anong suklay mo, nakadikit pa rin niya sa buhok, nakasabit, parang unggoy sa puno, kahit anong lakas ng hangin, nakakapit. Yun ang ibig sabing cling. Huwag yung parang pagka mabigat ang laban, bibitaw ka na. Lalo ka nga kumapit. Kano si Amen. Pwede na kayo mo po, kapatid. At bago yan, sabi mo sa katabi mo, love ka ni Lord. Then, samahan mo na rin. Love mo ba siya? Kasi minsan tayo, ganun gusto natin minamahal tayo, pero binabalik mo ba yung pagmamahal? So that's selfishness, self-centeredness pagka hindi mo binabalik ang pagmamahal. So meron 4 na punto na gusto ko maintindihan nyo about walking after the Lord or pursuing God. Unang-una, life is a walk. Or, sabihin natin, journey. Ang Biblia ay nagsasabi, we are just passers-by. Estranghero lang tayo rito. Hindi ko alam kung meron pa kayo nakikita kasi siguro mga 40, 50 years old ako, meron pa ako nakikita yung malaking baka na puti. Tapos may dinadala kung ano-ano yung mga native na binebenta. Meron pa ba ngayon noon? Wala na. Wala na. Naka-jeep na di ba? Yung pahulugan. Naka-piera na sila. Pero noon, kapatid, uso yun. Kung gusto mo bumili ng duyan, gusto mo bumili, silang meron noon. At nakakarating kung saan-saan yan. So, hindi sila taga doon. Dumaan lang. So, tayo, hindi ito yung permanent place natin. Either pupunta ka ng impyerno o pupunta ka ng langit. Kung saan ka man pumunta, forever ka na dyan. Kung sa impyerno, ang sabi nga ni Pastor Umpadno, nung buhay pa siya, kung nakaka-1,000 taon ka na sa impyerno at naghihirap, nagdurusa, ang 1,000 taon ay parang nag-uumpisa ka pa lang. Kasi nga, forever. Kung sa langit naman kapatid, naka 1,000,000 taon ka na sa langit, and with joy, kapatid, walang sabi doon, walang karamdaman, walang curse, walang sumpa, walang hatred, walang pain. Ang 1,000,000 years, parang nag-uumpisa ka pa lang kasi forever ka na. So, dumaan lang tayo rito. At dahil hindi ito yung permanent place natin, kapatid, ang investment mo, kapatid, ay wag yung pang dito lang. Tama again sinabi ni Brother Jason. Kinakailan ginagawa natin ay may epekto or it echoes sa future natin. Kaya wag natin sasayangin bawat araw, bawat minuto, bawat oras tayo nandito. Be sure you're making the right decision. And to make the right decision, dapat naintindihan mo, we need God. We must pursue Him. Kung ikaw, kapatid, ay adik sa pag-aaral, okay yan, pagbutihan mo pa. Kaya tanda mo, para dito lang yan. Hindi ka naman kapatid, pagdating sa pintuan ng langit, magtatanong si Pedro, kung parang ano lang ng kwento lang. O, ano ba tinapos mo? May diploma ka ba? Pasensya ka na, wala ka palang diploma. Balik, hindi ka pwede, pang impyerno ka, wala ka palang pinag-aralan. Hindi ka nun. Hindi naman pwede kapatid na porket mataas ang pinag-aralan mo, automatically papasok. So, dito ang motivation natin, study harder. Sikapin mo mag-top ka sa class. Kasi anak ka ni Lord eh. Meron mo anak ka ni Lord, nasa kulelat ka, pasang awa. Kahiya-hiya kay Lord yun. Tama po ba? Remember, you represent God sa school mo, sa work. Huwag mo ilagay sa kahihiyan ang Diyos sa pangungopya. Meron mo anak ka ni Lord, tapos ngungopya ka, may kodigo ka. So, ang buhay natin dito, it is a journey, it is a walk. And depende sa linalakaran mo, yun ang magiging future mo. So part ng pag-walk mo, kapatid, importante na you are pursuing God. You are in pursuit of Him. So whatever achievement na tatanggap mo ngayon, honor God always. Number 2, this expresses progress and implies a goal. Pagka sinabi natin, you shall walk after the Lord or you shall pursue God, it means dapat may progress. Hindi 5 taong ka na, parang baby ka pa rin sa panampalataya.
10 years ka na nakakilala kay Lord, parang walang nangyayari. Ang dali mong ibagsak ng kaaway, ang dali mong malito, hindi ka pa rin nakakaintindi ng mga salita ng Diyos. Gusto mo yung nagtuturo sa'yo, parating gwapo. Buti lang gwapo ako. Papalo kung di ako gwapo, hindi nyo tatanggapin. Hindi, joke lang. Mas gwapo sa akin si Brother Julio. So, dapat may progress. Lahat magsabi may progress. So, pagka may sinabi mong progress, hindi ka pwede tumigil. Walang ayawan. Walang bibigay. Kaya ang Bible nag-e-encourage sa atin, huwag nyo kakaligtaan ang bawat pagtitipon. Kailang araw ba yung verse na yon? Wednesday ba yon? Thursday. Huwag kakaligtaan ang bawat pagtitipon. Lalo pagka nakikita niyo yung araw at malapit na dumating si Lord. Kung nabasa niyo yung take-away ko kahapon. Diba? Binanggit talaga dun ang gasa. Tama po ba? At ang gasa ngayon, halos sira. So, ang punto ko ron, yung bang tinutukoy ni Jeremiah, yung pangyayari ngayon. So, kung yun ang tinutukoy, so may kaganapan, totoo talagang Word of God. Pag may sinabi sa Bible, mangyayari. So, kung itong panahon ang tinutukoy ni Jeremiah, then the return of Jesus Christ is so close. Sabi mo sa katabi mo, mas malapit ang pagbabalik ni Lord. Kaya lalo tayo mag-pursue kay Lord. Can we say amen? So, merong progress, may goal. Mahirap kapatid sa isang tao, lalo kayo, anak kayo ni Lord. Pang-leader ka, sabi mo sa katabi mo, pang-leader ka. May goal. Si Tripina, sinasabi ko, kinakailangan may goal ka. Hanggang saan, hanggang kailan ka lang sa job na yan. Hanggang sa may gustong abutin. Hindi pwede trabaho ko lang trabaho. Wala ko lang, hanggang dito lang ako. Naalala ko, yung leader ako sa isang organization, pinanggalingan ko. Kinausap ko talaga si Pastor Joe Pestaño, siya ang leader ko noon. Pastor, hanggang 10 years lang ako. Naglagay ang goal. Even kay Pastor Art, buhay pa siya. Sabi ko, hanggang ganun lang ako. Kasi I want to focus sa church. I want to focus sa family. Kasi naranasan ko yung parati lang ako inuutosan ng organization o punta sa ganito. Kaya halos sa ikot ko ang buong Pilipinas. Pero, naiwan family ko. Hindi rin masaya. Meron ka na papasaya, pero family mo, lonely sila, wala ka. So yun sabi ko kay Tripina, mag-set ka ng goal. Hindi na talaga forever ka dyan. Set goal. Lalo kung meron kang tawag, kay Kirk, kinausap ko rin, lalo pagka may tawag kayo na may pampastor ka. Gusto ko yung papalit sa akin, full-time sa church. Hindi pa pwede habang nagpapastor ka, nagtatrabaho. Hindi naman maganda yung pastor nyo, ganun, tapos papalit sa akin, may job. Di ba, Brother Jess? Para magkakakumpara sa iba, Pastor Vic, walang trabaho, ikaw may trabaho. Wala na. So, hindi na maganda yung future ng church. So, it implies, this expresses progress and implies goal. When we say, kapatid, may progress, may goal, when we say life is a walk, this emphasizes the active, that magsabing active. Intentional, planado, pinag-isipan, nature of following God. Pinasya mo na. Parang ganito, sa mga bago rito, inumpisa mo na, tapusin mo na. Hindi pag ganun-ganun pagbago-bago isip. Inumpisa mo na, tapusin mo na. Pangit maging ningas kugon sa ating lahat. Gusto mo ba masanay ka at makikita ng mga anak mo na magaling ka lang sa umpisa at hindi mo tinatapos? So when we say, in pursuit of God, when you say you walk after the Lord, kapatid, alamang inumpisan mo, tapusin mo. This emphasizes the active, intentional, at magsabing intentional, sinasadya, ginagawa, nature of following God, suggesting a dedicated and ongoing effort. Hindi one-time effort. Hindi kung pagka-feel mo okay, doon mo lang pag-iigting relation mo kay Lord. Hindi. Dire-diretso ano man nangyayari, ano mang hadlang, ano man away nangyayari sa paligid, wag mo pansinin yung ingay. Alam niyo, maraming ganyang kapatid, kaya ang hirap ang growth. Lahat pinapatulan. Sino sa inyo lahat dito kapatid pinapatulan nyo? Hindi lahat ng away
ay maganda mong pasukan. Yung iba, hayaan mo lang yon. Tama po ba? Alam niyo, maraming ganyan kapatid. Ikaw ba maglalakad ka sa kalsada, may hinahabol kang oras, may hinahabol kang appointment, lahat ba kapatid ng tumatahol na aso, hihintuan mo at babatuhin mo? Malilate ka sa usapan. Diba? So may mga bagay hindi na pinapansin. Ikaw lang maiinis. So dedicated yan and an ongoing part o effort. Number 3, life is not to be an aimless wandering. Sino rito kapatid, hanggang ngayon hindi mo alam yung gagawin mo. Kakapaka pa rin. Parang hanggang ngayon kapatid, tumatanda ka na, tsamba-tsamba. Siya ba talagang love ko? Papasukan mo. Maya, iwanan ka na naman. Siya ba, ay, ito na talaga. Ay, ang gwapo niya, ang ganda. Ay, siya na talaga. May pera. Parang tsamba-tsamba, pati sa pag-aaral. Biro mo, nakatapos ka na. Tapos ang work mo, iba. May tinapos ka, ang layo ng trabaho mo doon sa tinapos mo. Kaya meron akong kinakausap, total, gusto mo na yan, pagbutihan mo. Tama po ba? Sinabi ko. Total, ginusto mo na yan, gusto mo yan ang mangyari, pagbutihan mo. Huwag mo gawing parang paminsan-minsan lang. So, dapat may direksyon. Hindi yung aimless wandering. Number 4, it is to direct itself toward the point to which every life should attain. Anong ibig sabihin to? This highlights internal motivation and commitment necessary for genuine discipleship or relationship. Kumbaga, kapatid, yung pursuit of God, yung walking after God, nasa heart mo na yan. Tibok na ng puso mo. So, meron 3 character na gusto kong pag-aralan natin this morning when we talk about pursuing God or walking after God. Dahil mag-iiwan sila magandang inspirasyon sa atin. Sino ito mga 3 character o group of people? Una si Enoch, pangalawa si Abraham, and yung Israel mismo. Number 1, pag-usapan natin si Enoch. Sa Genesis 5:22, Enoch walked with God. Enoch walk. Pag sinabing walk, it is habitual fellowship. Sino rito? Sa bagay, wala nang kapartner si Brother Jess, no? Pero si Julio, si Alex, sino rito pag namamasyal kayo sa mall, kung hindi kamay ng asawa mo, hawak mo, ay nakaakbay ka. Meron pa ba gumagawa? No? Sino nun? Oh, praise God. Kaya naman mahal si Sister Vicky dahil ang bigat ng kamay mo, brad. Ganda yan, kapatid. 10 years from, ilang taong ka lang, Brother Alex? Ilang taong ka lang ngayon? Pagdating mo kaya 60, ganun pa rin. Ewan ko, kung may nakakita sa aming mag-asawa, kasi ako sanay umakbay. Ano. Pero ako hindi ako inaakbayan yan. Inaakbayan. Manasanay na ako. Sino rito nakakain mag-isa? May asawa ka naman, nakakain kayo mag-isa. Ako hindi ko kaya. Kahit simula pa, kahit bago pa lang kami mag-asawa, kasi yun na after nung magkasama kami sa job, pinagbawal sa bawal mag-asawa, nag-resign siya, so napunta sa sales. Kaya minsan napupunta siyang Bataan, saan, sa sales. Kapatid, hindi ako kumakain hanggang wala siya. Naging part na ng buhay ko yun. Siguro sa inyo, bakit? Dala ka ba'y kaldero? Pero part ko na yun eh. Ganun ako magmahal eh. Hinihintay ko siya. Kaya minsan kumakain, kapatid, talagang titisin ko gutom. Minsan, 11:00 na. Dahil pagagaling sa Bataan, ang layo nun. Nasa San Pedro kami nakatira. Kahit dito kapatid, hindi ako sanay kumain na mag-isa lang. Kayo, sanay kayo kumain, magpunta sa Jollibee. Sino rito kumakain mag-isa, hindi kasama asawa? Kasi Enoch kapatid, ang ganda naging favor ni Lord sa kanya. Why? Kasi yung kanyang pag-walk with God, naging habit niya na yun, fellowship. So, ang sabi rito,
Gaano siya katagal na lumakad with God? Yung ka-holding hands siyang Diyos, kayakap niya si Lord for 300 years. After yun nung isinilang niya si Metusale at mga ibang anak. So yung sinilang niya kapatid yung nagkaroon siyang anak, hindi pala siya babae, no? Yung nagkaroon siya ng anak, kay Metusale, sa verse 21 niya ng Genesis, 65 years old siya noon. Kaya from 65 years old up to 365 years old, yung nagpasya siya, nagsaming pasya. Yung nagpasya siya to pursue God, to walk with God, for 360 years, hindi na bago yun. Tao, kaya kapatid, hindi nila natatanggap ang blessing ni Lord eh. Parang good for 1 month lang yung pag-pursue na kay Lord. After 1 month, mawawala naman sa church yan. Ang ibang nga kapatid ang tagal nyo na rito, walang ministry. So paano mo sabing, you're pursuing God, you're walking God. Walang responsibility. So when we say walang responsibility, wala kang accountability, wala kang pananagutan. So ang tanong ko sa inyo, si Lord kaya sasagutin ka niya pagka na-deads ka? Kapatid, si Enoch, kaya pinagpala siya. Hindi siya bumitaw nung nagpasya siya, ako'y susunod kay Lord. Dapat ganun tayo kung gusto mo i-bless ka ni Lord. Kung gusto mo kapatid matanggap na yung pangako ni Lord. Kung gusto mo maayos ang buhay mo, kaya hindi ka maayos-ayos. Kasi ayaw mong makipag-ayos kay Lord. Pinipilit mo yung gusto mo, ginigiit mo. At ang problema kapatid, may collateral damage, kawaway na dadamay sa'yo eh. Dahil kung may anak ka at nadadami anak mo dahil sa maling mga desisyon mo, wala ka bang konsensya? Wala ka bang pag-iisip, kapatid? Wala ka bang pakiramdam? Sarili mo lang iniisip mo? Wala alam pakialam kung may nasasaktan ka? Come on, gumising ka na, tanda na natin eh. Ilang pagkapalpakan pa o ilang bunga pa isisilang natin kung sakali magsilang ka ulit na madadamay na naman sa kapalpakan natin. So si Enoch, yung 65 years old siya, nagpasya siya, ayoko na ng ganitong buhay. Gusto ko na yung maayos ang buhay ko. At hindi niya binitawan yung decision niya. Yun ang ibig sabihin to pursue. Nakapasok na sa puso mo yan. I will walk with God kahit anong pa mangyari. I will follow God kahit ito'y nangyayari sa akin. Can you say amen? Kaya nung namatay siya 365, hindi nagbago ang desisyon. So what does it mean to walk with God? Parang ganito totoo kapatid, si Amos 3:3. Makalalakad baga ang dalawa na magkasama, liban sila'y magkasundo? Parang ganito, pag nag-asawa ka ba, for the sake lang may asawa ka? No. Importante, magkakaintindihan. Magkakasundo. Hindi pwede ikaw lang parati ang masusunod. At mas maganda, ang gumigit na sa relasyon nyo ay si Lord. At ang foundation ng relasyon nyo ay ang batas ni Lord. At dapat magkasundo kayo doon. Huwag mo pipilitin yung gusto mo, lalo taliwas yan sa utos ng Pangdiyos. Now, balikan natin Amos 3:3 kasi ito ang ibig sabihin ng pursuing God. Following after God. Walking after God. Dapat, kapatid, may kasama ka. Ang hirap maglalakad ka na wala kang kasama. Sino rito lumalakad parati mag-isa? Ang lungkot. Sino rito ang kakwentuhan mo sarili mo? Delikado yan. Sino rito nagte-text ang tinext-text mo sarili mo? Ang hirap kapatid, lalo sa mundong ito, ang hirap na mag-isa ka lang. Maganda, may kasama. Kaya tiyakin mo, pagka may kasama ka, una, tanggap niya faith mo. Pangalawa, mas faithful siya sa'yo. Tama po ba? Tama po ba? Pero mo kukuha ka ng asawa, maging asawa mo,
malamig pa sa'yo? Hindi niya kilala Diyos mo? Now, the best na makasama mo sa mundong ito, sa ating paglalakbay, walang iba kundi si Lord. At pagka pinili mo na si Lord ang kasama mo sa journey mo rito, dapat makipagsundo ka. Kasi paano kung hindi ka makikipagkasundo kay Lord, sasabihin ng Panginoon, dito tayo sa right, pipilitin mo left. Walang mangyari. Hindi ka talaga makakarating sa target mo. Lahat magsabing amen. Pangalawa, pag-usapan natin si Abraham because Abraham walked before God. So when Abraham walked before God, ano ang nagmanifest sa kanyang character o attitude? Ang sabi sa Genesis 17 verse 1, Amplified Bible Version, when Abraham was 90 years old, the Lord appeared to him. So medyo late na. Late na nakakilala si Abraham kay Lord. Ako, nakakilala kay Lord. Kailan ba ako nag-Saudi? 29 ba ako noon? 30 o 31? Doon. Although nabaptize ako sa ibang grupo, pero yung truth talaga sa Saudi ko nalaman. Nabaptize ako in Jesus' name. Pero nauna yung baptism ng Holy Spirit bago nabaptize. At nabaptize ako sa Jubail Sea. Ayun, nandun si Brother Julio. Nandun ka, Brad, no? Witness siya. Ang sabi sa Genesis 17:1, describing how Abraham walked before God, ang sabi diyan, when Abram, hindi pa Abram pangalan nun, so wala pang conversions. When Abram was 90 years old, the Lord appeared to him and said, I am God Almighty. Then ang utos ng Diyos sa kanya, walk habitually before me. So parang ganito, no? Medyo para praise natin, medyo magdagdag tayo. Parang ganito, Brother Jess, matanda ka na. Hindi ka na pwede mag-aksaya ng panahon. Alex, ilang taong ka tumanggap ka kay Lord? Ilang taong ka lang na-baptize ka in Jesus' name? Mga 35? 14. Parang ganito, no? Alex, tanda ka na. Kunti lang tatagal mo sa mundong ito, dalaga naman anak mo, may lalaki ka pa. Of course, may choice ka, pero kung ako sa'yo, walk with me. Kasi mahirap kung magkamali ka pa. Nag-gets ninyo, kapatid? Pero ang message na to, hindi lang para sa mga may edad na medyo late na, yung maraming damages na, no, Brother James. Maraming damages na. Maganda mga kabataan, wala pang damage, walk before God. Tama po ba? Maganda, kapatid, yung buong pang katawan mo, walk before God. Pagka sinabi natin walk before God, so referring to Genesis at ang payo ng Diyos sa kanya, walk habitually before me. Anong ibig sabihin habitually? Anong habit sa Tagalog? Yes, parating ginagawa. Lifestyle, kultura, habit. Hindi, pero yung Tagalog talaga habit. Ugali, ang nakasanayan, yan. Pero hindi bagay Walk, nakasanayan before me. Hindi, baka may mas tama. Yan. Gawin mong ugali, gawin mong gawi na lumakad before me. But how? Paano? Madaling sabihin, lumakad ka Anong topic natin ngayon? Pursuit of God. Kasi, meron ka pa bang pagpipilian na pwede mag-assure ng maayos-ayos sa buhay? Wala naman, di ba si Lord? So, sumunod na tayo sa Kanya. So, dito, yung pinag-uusapan natin, dinidescribe what is to walk or to pursue God. So, walk habitually. How? When we say habitually, what does it mean? It means integrity. Pag sinabing integrity, anong ibig sabihin? Yung yes mo, yes. Yung no mo, no. Yun ang ibig sabihin integrity. May isang salita ka. Hindi yung pabago-bago. Hindi yung kung ibang tao, itong mukha mo, pag ibang tao, itong mukha mo, hindi. Walang integrity ka. Pag sinabi may integrity, hindi rin tayo sinungaling. Can we say amen?
So yun ang ibig sabihin to pursue God. Huwag kang sinungaling. Huwag mo lolokohin, Lord. Huwag mo yung pabago-bago. Kasi hindi ka makakarating talaga sa patutunguhan mo. Lalo yung gusto ni Lord. With integrity, knowing that you are always in my presence. Pagka sinabing in God's presence, alam mo, nanonood si Lord. Nakikinig. Kaya alam niya kung yes mo nagiging no at no mo naging yes. Alam niya, kapatid, kung nagsisinungaling ka. Parang ganito, you better watch out. Better not cry. Santa Claus, malapit na yung kapatid, is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows when you are good or bad. So be good. Kita ni Lord lahat. Kaya nga, kapatid, when we say we walk with God, alam mo, we are in God's presence. Pwede mo magsabi, I'm walking with God, pero hindi mo siya feel, hindi mo siya pinapansin, hindi ka aware, nakasama mo siya, maya't maya, naririnig niya yung sinasabi mo, kahit hindi mo sinasabi, basa niya utak mo. Kaya pala kapatid, yun ang paalala niya kay Abraham, tandaan mo, you are walking with God, kaya magkaroon ka ng integridad. Dahil alam ko ang lahat nangyayari. Tama po ba? Knowing that you are always in my presence. Kaya, be blameless. Kapatid, hinihimay-himay natin ang mga talata para maintindihan natin, para hindi sayang pagsamba natin, para may mangyari. Para anumang problema sa pamilya, maayos na. Kung ano naging pinsala mo sa mga, kung sino mang taong kapaligid mo, magkaroon ng reconciliation at pag-ayos. Be blameless and complete. Pag sinabing complete, may kulang ba? Complete? Anong meaning to? In obedience. Hindi pwede sa 10 utos ni Lord, 5 lang ang gusto mong sundin. Hindi complete yon. Incomplete. Tama po ba? So kapag incomplete, sa mag-aaral, pagka incomplete, kapatid, pilas mong time paper exam, kapatid, bibigyan ka ba mata sa grade? Incomplete nga. Kaya ang card mo, sino nakatanggap ng card dito? May nakalagay INC. Wala? Ako lang ba yon? Kami lang ba ang may integridad ni Alex, nagsasabi ng totoo? Tapos yung INC na yun, kulay pula pa yun, di ba, Brad? Pula-pula pa yun. So, when you say you are in pursuit of God, when you say you are following God or walking in God, dapat complete ang obedience mo. Hindi ka pwede mag-choose kung anong gusto mo. Can you say amen? Kasi pagka nag-choose ka na, you are not pursuing God. Ibang sinusunod mo. So, the Genesis 17 verse 1, ito ay nagpapahiwatig sa atin na inspect natin yung buhay natin. Am I really in pursuit of God? Am I really walking with God? O parang ikaw yung bulaklak na, sino nga nakapaglaro? He loves me. He loves me not. Loves me. He loves me not. Huwag naman ganun kay Lord. Unfair. Yung asawa mo, love ka niyan. Tinanggap niya pas mo. Pero tandaan mo, hindi niya binigay buhay niya para sa'yo. Isa lang ang nagbigay ng buhay niya para sa atin. And suffered so much, walang iba kundi si Jesus Christ. Hindi mo ba siya mamahalin ng lubos? Magiging unfair. Ito yung kagandang kapatid, pagka nasanay ka maging fair sa relationship mo, sa lahat ng bagay yan, magiging fair ka. Pero kung kay Lord hindi ka fair, kapatid, ang hirap pagkatiwalaan yung mga kasama mo sa buhay na hindi fair kay Lord. Kasi kung si Lord nakakalimutan niya, delikado ka. Lalo kung medyo hindi ka na naliligo, hindi ka na nagtututbrush, hindi na masarap ang luto mo. Hindi, realidad to. Tapos papasok sa office ang asawa mo, may babae ron masipag sa bahay.
masarap magluto, mabango. Tapos ikaw kapatid, dahil masyado kumpiyansa ka na, 20 years na kami, hindi ka na naglilinis ng bahay, hindi ka na naglalaba, hindi ka nagluluto. Ay kapatid, delikado ka dyan. Tama po ba? Hello? Hello? Kaya, let us inspect our conduct. Are we truly walking with God? Pursuing Him? Hindi tayo namimili kung ano lang gusto nating sundin at hindi. Remember, we are in the divine presence. Diba sinabi ng Panginoon, remember, you are always in my presence. So what does it mean? We are in the divine presence and there is a divine opinion silently being formed in us or of us. Kaya yung kagandahan when you are pursuing God, may mababago. Tama po ba? Yung tigas ng ulo natin, unti-unti mababago yan. Yung paggiit sa gusto mo, unti-unti mababago yan. Kasi babad ka sa presence ni Lord. Anong tawag doon sa lizard na pagka nakadikit siya sa kulay green, nagiging green siya? Yan. Dapat maging Kristiyanong unyango tayo. Dikit kay Lord para mahawaan tayo ng kabanalan niya. Can we say amen? Kasi ugali na natin. Kuripot tayo kay Lord. Tamang galing ng sinabi kaya pinat ko si Brother Jason kanina. Ganda ng turo mo. No, ganda ng ano nyo. Sa wallet, pagdating sa inuman, bilis natin magbunot. Sa graduation, sa ano ba yung inatin ng mga young people? JS, ang dali natin bumunot. Pero pagdating ka pa din sa church, parang bang, ang hirap buksan. So yung mga ganyang ugali, yung pagiging selfish natin, pagiging kuripot natin kay Lord, pagka na kay Lord ka, mababago yan. Magiging extravagantly generous ka. Bukas ang palad. Can we say amen? Ako na-experience ko yan, kapatid. Yung budget namin, dahil nagkakasarapan ng inuman umiinom pa ako noon Kukunin ko sa asawa yan, bibili ng isang case. Kaya kawawa mga anak ko noon. But thank God, dahil na kay Lord tayo, unti-unti nababago yung pangit. Kung yung dati hindi ka marunong magsipilyo, ngayon marunong ka magsipilyo. Kung dati hindi ka naglalagay ng pabangos kay Elix mo, kapatid, ngayon naglalagay ka na ng tawas. Diba? Hindi, totoo lang. Kung noon tamad ka sa pamilya mo, sa bahay, ginigising ka pa. Kapatid, naalala ko, kapatid, yung tatay ko, tanghali na, alas 10 na, alas 9, tulog pa mga ate ko, binuhusan ng malamig na tubig. Gising sila. Pag na kay Lord ka, lahat nababago. Kung tamad ka mag-aral, nababago yan, sumisipag ka. Kasi you represent God. Kung dinidukutan mo pa ang nanay mo, ninanakawan mo, binebenta mo kapatid kami, nagbabago lahat yan. Can you say amen? Kung addict ka, alcoholic ka, those change. Kung nambubugbog ka lang anak mo, nambubugbog ka lang asama mo, nagbabago yan. Kaya yun ang kagandahan na lumapit tayo kay Lord. Pursue God, walk with God. Kasi merong divine opinion na mumuo sa loob mo. Kaya isang araw, tatawagin ka talagang Kristiyano. Can you say amen? Hindi ikaw magsasabi Kristiyano ka, ibang tao magsasabi, ito si James Kristiyano na talaga totoo ito. Kahit bungal yan, Kristiyano. Number 3, dito tayo magtatapos. Israel was to walk with after the Lord. So ito yung utos ng Diyos sa Israel. Kung mga sumubaybay sa scripture reading natin, nakita nyo, Israel suffered kasi paminsan-minsan lang sila nag-walk with God. Tandaan mo, kung anong tinanim mo, aanihin mo yan. Nature yan. Nature yan. Kaya minsan tayo, hindi natin naintindihan yan. Kung anong tinanim mo, aanihin mo yan. And there are times, it takes years bago mo anihin. Kaya minsan magtataka, Lord, tumanggap na ako sa'yo, bakit nangyayari to? Kasi yung mga bagay na tinanim mo in the past, inaani mo ngayon.
Batas ng kalikasan yan. Kung anong inihagis mo sa pataas, hindi yan mananatiling na sa taas. Bababa at bababa yan. Tama po ba? Kung laway ang dinura mo pataas, hindi ice cream babalik. So kung goodness ang hinagis mo pataas, goodness bababa. Kung kasalbahihan ang hinagis mo taas, kasalbahihan ang aanihan. And usually, kapatid, ang inaani mas marami kaysa sa tinanim. Tama. Pero, alam natin, pero bakit? Ang kulit pa rin natin. Kapatid, we're getting old. Hindi ka na bumabata. And every time na nagtatanim ng mali, aanihin mo yan. So gusto niyo ba yan, mga kabataan? Kaya ngayon, kapatid, choose God right now. Decide to pursue Him. Kahit, alam mo nga. So, about Israel, sa Deuteronomy 13:4, kayo'y lalakad ayon sa Panginoon ninyong Diyos. Mahalaga yung ang ano rito, no? Adjective ba yung ang ano dyan? Ayon? Ayon. Hindi sinabi ayon sa gusto ng tao. Ayon sa pananaw ng tao. Ayon sa Diyos. Yung katanggap sa Diyos. At matatakot sa Kanya. At, so fear, when we say lalakad ka sa Diyos, so instruction to ng Diyos sa bansang Israel, no? Hindi lang individual, bansang Israel. Lakad ka, walk with God, magkaroon ka lang fear, matakot ka sa Kanya, at gagalap ng Kanyang utos, obey His commandments. At, ano pa? Pakinggan ang Kanyang tinig. Hindi lang pakinggan, ang sabi rito, susunod. Tama po ba? Susunod sa Kanyang tinig. At, ano pa? Maglilingkod. So, yun ang ibig sabihin ng to walk with God. Yan ang instruction ng Diyos sa bansang Israel. At lalakip. Anong ibig sabihin ng lalakip? Sa wikang English, to cling. Kapit. Communion with God and the consciousness of being judged by God will lead on to aspiration and loving longing, effort to get higher and nearer to Him. Alam niyo, natutuwa ako sa mga maraming young people dito kasi na-experience ko yun eh. Mas gusto ko kasama yung tiga-church kaysa yung mga kapatid ko. Ganun talaga eh. Ganun talaga ang naging resulta when you follow God. Mas gusto mo kasama yung tiga-church. So kung ang pamilya mo tiga-church, mas matindi ang relationship mo. Dahil nakikita ko yan sa mga ilan dito, ibang ko kung ilan yung kasama nila, mga 10 yata. Kapatid, may mga pamilya-pamilya sila, pero nag-aambagan sila, gabi-gabi, nag-aambagan sila, sila magkakasama rito. And they enjoy each other. Kaya hindi ako magtataka, sila rin magkakapangasawahan yan. Sana. At tiyak, magandang resulta niya pagka sila yan. Amen po ba? Kasi napapaligiran tayo maraming example kung saan kumuha ng asawa. Ano nangyayari ngayon? So communion with God and the consciousness of being judged. Conscious ka. So when you are in pursuit of God, conscious ka, may hahatol sa'yo. Kaya yung action mo, yung character mo, naaayos. May divine opinion ang namumuo sa'yo, kaya nabagiging bago ang mapanalaw mo sa mga iba-ibang mga pagyayari sa buhay. Dati, okay sa'yo yung ganito. Halimbawa, nagkaroon ka ng anak na bakla. Wow, may babae na akong anak. Uy, hindi yung babae, bakla yan. So, katanggap-tanggap sa'yo. Pero, when you decided to pursue God, nagbabago yung opinion. Kasi may namumuong ibang opinion, divine opinion sa'yo. Kaya ang laging salita mo, anak, pupunta ka ng impyerno kung di ka magbago. Nagbabago. Amen po ba? Amen po ba? Noon, ang live-in, tanggap. Sige lang, basta nagmamahalang kayo. Pero yun na kay Lord ka na, nagbabago ang opinion. Mga anak, ayusin nyo yan. Hindi maganda kay Lord yan. Ayusin yung pagsasama. Tama po ba? Nagbabago. Lahat nakakaintindi po malakpak na sa Panginoon Diyos.
So when we pursue God, may conscious ka na isang araw hahatulan ka ng Diyos. Therefore, ano ang action mo? Nagkakaroon ka ng aspiration and loving longing. You long for God. Ano yung awit nun? Like a deer panted. No? Yun, alam niyo awit nun. As the deer panted for the water, so my soul longeth after you. Kaya kapatid, yung linggo, hindi maging pabigat sa'yo. Actually nga, mananabik ka eh. Kung magsasunday na. Noon, kapatid, magsisimba ka, ay, makikita ko ng crush ko. Eh, gwapo talaga ni Jomel. Pero ngayon, kapatid, hindi na si Jomel, si Lord. Nagbabago. Can you say amen? Totoo naman yan eh. Diba? Walang pangit dito. At minsan yun ang thoughts natin. Makikita ko ulit crush ko. Yun ang motivation mo, kaya ka nagsisima. Pero this time, dahil nag-desire ka to pursue God, kapatid, kinasasabi ka mo Wednesday, kinasasabi ka mo kapatid mga cell meeting, kinasasabi ka mo kapatid yung mga practice. Basta, yung magkapatid, nagbabago na. Ito si Chris Jen at si Jenna. Of course, ngayon may pasok, pero noon kapatid, gustong-gusto nila dito sa church. Kaya nagkakaroon sila ng bagong barkada, nagbabago. At ang barkada nila ngayon, mga maayos na kaibigan. Yan ang pinakamaganda, maging barkada mo ay tiga-church. Can you say amen? So, may effort ka to get higher and nearer to Him. Sa Psalm 63 verse 8, patapos na ako mga kapatid, my soul, pagka sinabing my soul, my life, my very self, clings to you. Your right hand upholds me. Sa contemporary English version, ganito ang pagkasulat dyan, I stay close to you, and your powerful arm support me. Kaya kapatid, sa ating lahat, if I walk after God, then I let Him go before me and show me the road. Sa pagtawid ng mga Israel sa Jordan River, gusto ko maintindihan ninyo ito ng mabuti. Anong nauna? Sila bang nauna? O yung priest at yung kabanang tipan? Yun ang nauna. Kasi doon sa kabanang tipan, nandun yung presence ni Lord. Sa Joshua 3:3 hanggang verse 4, giving this instruction to the people, when you see the Levitical priest carrying the ark of the covenant of the Lord your God, move out from your position and follow them. Verse 4, since you have never traveled this way before, tayo ganun din, hindi natin alam yung bukas. Pangungunahan mo ba sa Lord o hayaan mo ang Pang-Diyos manguna sa'yo? Since you have never traveled this way before, they will guide you. Stay about half a mile behind them, keeping a clear distance between you and the ark. Make sure you don't come any closer. Kaya sa ating lahat, may paalala, kapatid. Sabi ng isang author, do not be too big of a hurry to press upon the heels of God. Huwag mong pangunahan. Huwag ka mainip. Kung ang pace ni Lord, dalawang hakbang ka. Kung ang pace ni Lord, kalahating hakbang, ganun lang. Don't be too impatient. Huwag ka magmadali. Importante na uuna si Lord sa'yo. Huwag mo siyang pangungunahan. It suggests that while pursuing a relationship with God and His will is important, rushing the process or trying to force things is not the way to go. Instead, one should be mindful and allow God to lead at His pace. Kahit sa inyong sarili, be patient sa inyong sarili. Pag bagong kang Christian, of course, may mga errors ka. May mga mistake ka. Tayo sa mga pamilya na mabago, be forgiving. Bago pa lang sa faith parents mo, pati ikaw bago ka sa faith.
Huwag yung masyadong malaki kagad expectation mo. Allow the presence of God mag-work out sa inyo. Huwag mawala ang respeto mo sa sarili mo. Huwag mawala ang respeto mo sa parents mo. Huwag mawala ang respeto mo sa kapatid mo. Maliwanag ba? May process. Huwag ka magmadali. There are times, kapatid, naalala ko sinabi ni Billy Cole, yung missionary mo sa Amerika, ang laki ng tiyan noon, parang si Jomel. Sabi niya, alam niyo, mas madali pa magpalayas ang demonyo kaysa magbago ng ugali. Ano yan? Totoo naman yan eh. Kaya yung mga lang magmamadali umuwi, mabilis lang talaga yun. Pero yung magbago ng ugali, medyo matagal. Kaya habang binabago tayong Lord, be patient sa kasama mo sa bahay. Be patient. Kaya kung 10 years na yan, ibang usapan na yan. Do not let your decision outrun His providence. God knows everything. Huwag ka magmadali. Huwag mo siya pangunahan. Pag sinabi ni Lord, wait. Huwag ka magmadali. Dahil sa pag-aasawa, magmadali, baka magkamali ka. And be sure, sa akin, prayer ko, tiga church. Kasi tiyak tayo dyan. Can you say amen? The word providence, pag sinabing providence, describes God's ability to see the future beforehand. So, since God knows our future, ikaw hindi, anong gagawin mo? Pangungunahan mo siya? Wag. Follow ka lang. Our decisions are all that matter. The wise rest in God's purpose ultimately prevail. Keep back the impatience that would hurry on and wait for His ripening purpose to ripen and His counsel to develop themselves. Walk after God and be sure you do not go in front of your guide or you will lose both your way and your guide. Sa totoo naman talaga, yung mga pinangunahan si Lord, yung mga ngenge, nakialam, nawala na sila, pati nawala yung presence ni Lord. Dalawang mawawala yan. You will lose your way and you will lose God sa buhay mo. Okay, sana kung hindi siya mawawala eh. Mawala. Kasi nga, hindi ka sumunod sa Kanya. Sa John 10:27, pwede ba tumayo tayong lahat? Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig. Sa mga followers, sa mga pursuers of God, sa mga nagwo-walk of God, tandaan mo, na memorize natin ang tinig ni Lord. Yun ang kagandahan. Sino rito, kapatid, ang tagal mo na kasama tatay mo, tagal mo kasama nanay mo, hindi mo pa rin kabisado tinig nila. Kapatid, kahit sa crowd, di ba? Kahit marami, halimbawa sa mall, nagkasama kayo, nagkahiwalay-hiwalay, pagka narinig mo, boss, yung tatay mo, boss, alam mo, si tatay yun, nandun. Tama ba? Kabisado mo. Yun ang kaganda when you pursue God, follow God, na memorize mo tinig. Kaya the less you will make mistake. At sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisisunod sa akin. Sa 1 Peter 2:21, dito tayo magtapos. For God called you to do good. Even if it means suffering, just as Christ suffered for you. He is your example, and you must follow His steps. Alam niyo, kapatid, kahit marami tayong kamalian, marami tayong kapalpakan, still, tumitingala tayo sa mga tao gumawa ng mabuti sa atin. Tama po ba? We try as much our best to respect them. Ganun tayo eh. Kahit gaano kabuluktok ang utak natin, kahit paano alam natin kung sino naghihirap para sa atin. Natandaan nyo, si Lord binigay niya ang life niya sa'yo. Naghirap siya, nagdusa siya. Sa kasalanan, hindi siya ang gumawa, kundi tayo gumawa. Kaya, karapat dapat ng kapatid, kahit medyo mahirap,
karapat-dapat lang na sumunod tayo sa Kanya. At dapat lang ibigay natin yung buhay sa Kanya. Sa ating lahat, we have traveled a lot of miles na sa buhay natin. Marami kapatid, tao nag-suffer dahil sa mga mistakes natin. Hanggang saan mo kaya? Napahirapan sarili mo o pahirapan mga taong nakapaligid sa iyo. Dahil ginigiit mo ang gusto mo. Church, I hope hindi masasayang message na to. Sabi nga ng kasabihan, kahaba-haba ng prosesyon, simbahan din pala ang tuloy mo. Sana naman, wag na dumami pa mga damages. Sana wag naman, ang dami natin makaramdaman. Sana wag naman kapatid, ang tanda na natin bago tayo matuto to walk with God. Nauna kapatid. Nauna kapatid. Pasya na talaga tayo. Huwag yung pabago-bago. Ayaw ni Lord yung pabago-bago. Magpasya na tayo. Lord, this time, I will honor my word. Susunod na talaga ako sa iyo. Kahit yung mga pinagagawa mo ay hindi ko nakasanayan. At alam ko, aayusin mo yung thoughts ko. Yung mind ko, heart. Let's pray, kapatid. Kausapin natin ating Panginoon Diyos. Sabi natin, this time be sincere. Sabi mo siya.